Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between PAM mga kapatid versus dito sa Baptist mga kapatid. So ang ating topic ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang persona ng Diyos ay isa versus tatlo mga kapatid. So again, ang topic ngayon ay patutunayan ng ating mga speaker na ang persona ng Diyos ay isa o tatlo mga kapatid. So ang ating first speaker dito si Pastor Jeff T ng
PAM mga kapatid, at second speaker naman si Pastor Domar mga kapatid ng Baptist. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna ipaliwanag yung setup ng debate natin. So meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. O mauuna si second speaker sa final conclusion. At sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1, limit sa pagsagot. So meron tayong 20 seconds na pag-explain. Rule number 2 natin, yung ating close-ended question. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 segundo. At ang unang lalabas sa bibig nyo mga kapatid ay yung categorical. Pwede ding sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong. Rule number 3 natin mga kapatid, yung ating 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 segundo at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, so syempre magbibigay tayo ng lokasyon kung saan nyo kinuha yung inyong mga sagot. So rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross at sabihin niya na hindi ko pa nilatag yan, moderator, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat doon. Rule number 6, parusa sa 2 warning galing sa akin mga kapatid. So 1 minute minus time yan. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification lang, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi ko pinapahintulutan ang bangbanggit ng pandalait physical at yung pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa ay maaaring gamitin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papahintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 mga kapatid, para sa sensitive question or personal question, pwede kayong magtanong dyan, pero pwede ding tanggihan ng ating sumasagot. At rule number 11, disconnection time limit. Meron lamang tayong 7 minutes para makabalik sa ating debate. Rule number 12, meron akong kapangyarihan na magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa aking nabanggit. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon, o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At nakalive tayo ngayon mga kapatid sa ating Facebook. So sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Yes bro, sang-ayon po tayo. Proses mo, Pastor? Sa akin na bro Rash. Oh yes, Pastor Jeffrey. Mahina ang aking boses. Okay na? Mahina pa din. Okay, ano yun? Ano po, parang napakalayo mo sa microphone mo. Ito, pag ganyan, pag malapit, okay lang. Wala din. I think hindi yan yung microphone mo, nasa harapan mo. Okay. Siguro, disconnect ko lang, tapos hello bro. Yung sa phone mo na nasa harapan, yan yung microphone mo. Ito? Oo. Subukan mo kang magsalita pag lumapit sa phone mo. Subukan mo nga. Hello bro, hello. Ayan o, lumalakas siya. So ibig sabihin, okay. Ibig sabihin yung itong camera mo, nandito yung microphone mo. Itong ginagamit mo. Dito mismo sa sa laptop. Hello? Oo, sa laptop. Yan? Yes bro, lumalakas siya pag lumalapit ka sa laptop. Pag earphone, hindi rinig.
Mm-mm. Wait lang ha. Ano ba? Ganyan bro, kung hindi lang ako mag-earphone, clear naman yung boses. Hindi rin ganyan. Napakalayo mo bro sa microphone talaga. Ang hina ng boses mo. Napakahina niya. Labas kaya muna ako bro, tapos balik ulit ako. Sige bro, tayo bro. So, okay mga kapatid, so habang naghihintay tayo sa ating mga debater dahil nag-aayos pa, shoutout muna sa ating nasa live kay Felix Quing ko Jr. Nandyan din si Sister Emmy Alfonso, yung tatlong sister ko, si Sister Grace ng XMCGI, Sister Emmy Alfonso ng XMCGI, at si Sister Maria mga kapatid. Shoutout din kay Kadads dito, at nandito din si Felix Pahulayan. Ayan, shoutout sa inyo. So hintayin natin si Pastor Jeff T na makabalik. Siguro habang naghihintay, gusto ko lang ipa-confirm ni Brother Dolmar. Sumasang-ayon ka sa ating rules, bro? Pastor Dolmar? Sumasang-ayon. Wala kang audio, bro. Gusto ko. Wala. Yes, sumasang-ayon ako. Okay, thank you. Si Pastor Jeff T na lang. Try natin. Clear ba yung boses ko? Yes. Clear ba yung boses ko? Malakas naman, Brother Domar. Kay Brother Jeff T na lang. Hindi mo ata dala yung ano mo microphone mo. Bakit naka-on ang kamo microphone ko? Teka lang, bakit naman? Wala ka audio, bro Jeff T ha. Paano ba edit bro yung ano nito, microphone? Ayan. Tapos sa phone na lang. Sige, sa phone na lang ako. Meron sana akong presentation dito. Pero okay, sige, sa phone na lang ako mag-ano. Okay mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic ngayon ay ang persona ng Diyos. So either that is isa or tatlo mga kapatid. Ang maglalaban ngayon si Pastor Jeff T. Yun. Yan yung maganda. Mas klaro bro. Mas klaro. Sige, dito na lang ako. Di ka na mag-headset. Sige. Okay na to. Kunin ko yung patungan. Sensya na mga kapatid, ngayon lang to. Kasi ininvento ko yung yung aking laptop. Baka pwedeng gamitin. Alright na bro, mga bro. Okay, sige. Okay, nasa na patungan ko ng cellphone. Okay, ito. Okay. Sige. Pwede na. Gusto ko lang yung confirmation, sumasang-ayon ka, Pastor Jeff T, sa rules? Yes. Okay, sangayon po tayo sa rules. Sige, so, dako tayo sa pagpapakilala. Unahin natin yung ating first speaker. Once again, magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. No? Pasensya na, medyo gusto natin sana dito gamitin sa ating laptop para ma-share natin yung presentation natin. Kaya lang medyo nangangapa tayo, hindi tayo masyadong magaling dito. Ako nga po pala muli, ang inyong maliit na lingkod, Brother Jeffrey John Orita. At napagkasunduan namin ni Pastor Domar ng Baptist na magkaroon po ng second part yung aming debate na karaan. At para maganda-ganda naman ang usapin,
ay napagkasunduan namin na magkaroon po ng double affirmative. Ayan, para mas klaro. Ano po. So, ayon sa amin po napagkasunduan ay tatayo po ang bawat isa sa amin sa magkabilang panig ng pananampalataya. Ang inyo pong maliit na lingkod ay tatayo para patunayan na ang persona po ng Diyos ay isa lamang. Ayan. At siyempre, gamit po ang mga batayan sa banal na kasulatan at sa mismo sa panalita ng ating Panginoon Kristo ay atin po yan patutunayan. At sa lahat po ng mga nariyan, nanonood at nakikinig, sana po ay mapulot po ninyo ang mga aral o may matutunan po kayo dito. Ito po walang personalan, Pastor Domar, wala tong personalan. Aral lang po talaga ito sa atin, At binabati ko yung lahat ng mga kapastoran diyan na sumasampalataya sa One God, dyan po sa Samar, sa Church of God Revival of the Nation. Ganon din dito po sa Luzon, sa lahat ng panig ng Pilipinas at San Mandako ng daigdig. At siyempre, ganon din sa mga kapatid natin na wala sa ating pananampalataya. Mahal po namin kayo at tanging pag-aaral lang po ito. Kaya subaybay lang po ninyo. Muli, maraming salamat pala, Bro Rasha, sa pagkakataon na naisingit mo ang aming schedule. Dahil medyo alanganin ako sa mga susunod na mga linggo, sa mga mahalagang kadahilanan. At muli, maraming salamat, Pastor Domar, sa pangalawang pagkakataon na iyong pinagkaloob. So, balik sa iyo, Bro Rasha. Siyempre, yung ating second speaker din, ang kilala ka kapatid. Magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Tapos dyan sa mga sumusubaybay sa atin. Ako si Pastor Domar. Galing po sa Samar. Salamat din kay Brother Rasha sa platform na to. Na nagkakaroon ng paliwanagan. Yun, tama yung sabi ni Jeffrey. Yung ating discussion dito ay paliwanagan to, doktrina, walang personalan. Minsan may mga words tayo na gagamit na minsan ay hindi okay, pero pasensyahan naman doon. Tayo naman ay sanay sa mga paliwanagan na minsan ay magaan, minsan ay mabigat. So salamat din sa ating mga sumusubaybay from our province at sa mga Christian na sumusuporta sa ganitong klaseng mga aktibidades. So salamat. Higit sa lahat, salamat sa Lord sa kanyang time na binigay sa atin para i-discuss yung mga bagay-bagay. Yun na po. Gandang gabi. So simulan na natin ang ating debate mga kapatid at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang papapahayag si Pastor Jeffty sa kanyang pagiging first speaker dito na ang persona ng Diyos. Pastor Jeffty, your time start now. So magandang gabi muli mga kaibigan, mga kapatid. Ulitin ko ang pagpapasalamat unang-una po sa nag-iisang tunay na Diyos sa pagkakataon na may pahayag natin muli ang kanyang kadakilaan sa pamagitan po ng ganitong programa. Salamat kay Bro Rasha na mayroong ganitong kagandang programa, hindi bias at patas na plataforma ng debate. So sa gabi ito mga kapatid, sa walang namang patumpik-tumpik ay dadakuhin natin ang ating patutunayan. Alam naman natin na sa sangkakristyanuhan ay meron pong iba't ibang uri ng pananampalataya, paniniwala patungkol sa Diyos. Merong naniniwala na may tatlong persona ang Diyos, katulad nga ng ating pong kadebate sa gabi ito na si Pastor Domar. At meron din naman po na naniniwala na meron lamang dalawang persona. Ang ditawag na oneness, na yung Ama, sabihin yung Anak, at sabihin yung Espiritu Santo. Subalit ang patutunayan natin sa gabing ito mga kapatid ay ang totoong doktrina mula sa banal na kasulatan kung ilan ba talaga ang persona ng Diyos at kung sino ba ang Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan. Bakit sinabi ko po ang totoong aral ng Biblia? Sapagkat meron po kasing hindi tunay na aral mula sa mga Kristiyano. Kaya nga meron debate kasi may iba't ibang pananampalataya. Subalit, ang ating itatayo ay kung ano yung tunay na aral ng Biblia. Simulan natin sa unang pagpapatunay. Patunay mula mismo sa Panginoong Hesukristo. So unang patunay natin mismo po magmumula sa salaysay ng ating Panginoong Hesukristo.
Sabi dito sa Marcos 12, talatang 28, at lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Talatang 29, sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. So ang ating Panginoon Kristo po mismo, mga minamahal na mga kapatid, nung siya'y tanungin kung ano yung unang utos, ay kanya pong direktang sinagot na ang Pangulong utos, sabi niya, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. So ito po mismo ay nagmula sa bibig ng ating Panginoon Kristo na meron lamang pong isang Diyos. At ang isa pong ito, mga kapatid, ay hindi po ito binubuo ng tatlong persona, kundi ito po ay isang persona lamang. Ayan po ay nagmula mismo sa ating Panginoon Kristo. At sino po ito? No? Ang sabi pa niya, ang sabi ng eskriba na nakausap ng Panginoon Kristo na nagtanong sa kanya sa talatang 32, at sinabi sa kanya ng eskriba sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kanya. So yung eskriba po, yung Hudyo at ang ating Panginoon Kristo ay iisa ang kanilang pananampalataya, iisa ang kanilang paniniwala na meron lamang isang persona, ang Diyos. At pagkatapos nun, wala pong reklamo ang eskriba, hindi din po nagpaliwanag ang Panginoon na hindi, mali ang pagkaintindi mo sa sinabi kong iisa. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus na yung iisa na yun ay tatlo. Wala pong ganon. Ano? Bagkos, yun ay pinagtibay mismo ng Panginoong Hesus na ito ang unang kautusan. Ibig sabihin talagang dakilang utos po ito, mga kapatid. Ang pagkakakilala na ang Diyos ay iisa lang at ang salitang iisa na yan ay isang persona lang po talaga yan. Hindi po yan tatlo. Ang pangalawa po na ating pong pagpapatunay na pinapahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo na ito po ay ang Ama. Ang sabi dito, ang Amang tinuturo ng Panginoon Hesus na nag-iisang Diyos. Sa Good News Translation with Apocrypha, sa John 17:3, ay ganito po ang pagkakasabi. And eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. So liwanag po dito, na mismo ating Panginoon Kristo, nung siya'y dumadalangin sa Ama, ay kanyang sinabi na ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, ay ang makilala ka, the only true God. Ano po? So kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala mo na ang Ama, ang only true God. And to know Jesus Christ, whom you sent. At kailangan mo di sumampalataya na si Yesu Kristo ay kanyang sinugo. So ang sabi ng Panginoon Yesu Kristo, to know you, the only true God. Sino po bang kausap ng Panginoong Hesus dito? Siyempre wala pong iba kung hindi ang Ama. Ayan. Kaya ang ating Panginoon Hesus Kristo po mismo ay nagsasabi na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang kanyang Ama lamang. Ay, ito pa, ang sabi dito, pangatlong salita na mula sa ating Panginoon Hesus Kristo, sa 20:17 ng Juan, ang sabi rito, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. So nag-iisang Diyos pala, mga kapatid, ay ang Ama. Kaya tumpak na ang Diyos ay isang persona lamang sapagkat isa lang naman po ang ating Ama. Na ang Amang ito ay siya ding Ama ng ating Panginoon Kristo. At ang Ama ng ating Panginoon Kristo ay siya ding Diyos ng ating Panginoon Kristo. At siya ding ating Diyos. O napakaliwanag po niyan mismo sa ating Panginoong Kristo nagmula. At siyempre, ang sabi nga ng Panginoong Diyos na Ama, na nag-iisang tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay siya nating dapat pakinggan. Kasi yung mga salita ng Ama, yung mga katotohanan ay ipinagkatiwala niya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, kung ano sabihin, salamat bro, kung ano sabihin ng ating Panginoong Kristo, ay siya dapat ang
ating sasampalatayanan. Okay, pangatlo, patunay mula sa mga apostol. Siyempre dapat ang mga apostol ay isang kanilang paniniwala mula sa ating Panginoon Kristo, sapagkat sila ay mga tagasunod lamang ng ating Panginoon Kristo. Kung ano yung pananiwala ni Kristo, yun din ang kanila. Okay, katunayan. Unang Timoteo 1:17, ang sabi rito, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Napakaliwanag po niyan, sa iisang Diyos, at ang Diyos na ito ay wala po itong kamatayan. At ang sabi po ng ilang mga apostol, ang Ama ang nag-iisang Diyos, Efeso 4:6, isang Diyos at Ama ng lahat. Na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So meron lang po talagang isang Diyos. At sabi sa unang Korinto 8:4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na hihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa salibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ayan, walang Diyos liban sa isa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. So sa mga mananampalataya, may isang Diyos lamang, ang Ama. Napakalinaw po niyan. At ang sabi, at isa lamang Panginoong Kristo. So meron lamang tayong isang Panginoong Kristo, hindi dalawang ating Panginoong Kristo, kung hindi isa lamang. So balit, ang Diyos ay isa lamang at ito ay ang Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pang-apat na katunayan ay mula po sa lumang tipan. Katulad mismo o pinaghanguan ng salita ng ating Panginoong Kristo na kanyang isinagot sa eskriba. Deuteronomio 6:4. Ang sabi dito sa New International Version, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Pinakita dito, may footnotes ng Deuteronomy 6:4, ito po ay maaaring isalin ng the Lord our God is one Lord, the Lord is our God, the Lord is one, or the Lord is our God, the Lord alone. Ayan mayroon po footnotes dyan. So, ito pa lang Deuteronomy 6:4, hindi lang basta one o hindi alone. Kaya, napatunayan po natin sa ating unang presentasyon mga kapatid na ang persona po ng Diyos ay isa lamang. Bakit po? Sapagkat klarong-klaro po sa mga statement, sa mga pahayag ng mga talata na talagang merong isa lamang persona na ipinakikilala na Diyos. Ano po pong sabi dito po sa Lumang Tipan, 2 Kings chapter 19 verse 15. Good News Bible. And prayed, O Lord, the God of Israel, seated in your throne above the winged creatures, you alone are God. Sa King James, ang ginamit dito, thou art the God, even thou alone. At dito po sa Tagalog, ang Biblia, ang sabi dito, at si Ezekias ay dumalangin. Okay, dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong. Pastor Domar, your time start now. Okay, Brother Jeffrey. Yung una kong tanong ay ano yung unang verse na ginamit mo? Wala kang sound. Okay, Marcos 12 kapatid, Marcos 12, 28, 29 at 30. Next question. Ano ang pinapatunayan diyan? Isang Diyos o isang persona? Pareho kapatid, sapagkat pag sinabing isang Diyos, ito po ay automatic isang persona. Sapagkat sa paniniwala po ng ating Panginoon Kristo at ng mga Israelita, pag sinabi pong Diyos, isa lamang po talaga yan, isang persona po yan. Wala na pong iba. Next question kapatid. Okay. Ano yung persona diyan sa una mong talata? Ang Ama po ang persona na tinutukoy. Ang pangalan ng Ama sa Deuteronomy. Nakasulat ba dyan sa binasa mong talata na salita mo? Yes, nakasulat po. Sapagkat ang Lord po dito, ito po'y kopya o hango sa Deuteronomy 6:4, na ito po'y pangalan ng Ama
YHWH or Jehovah, Yahweh sa ibang version, Jehovah sa ibang version, at yan po ay ang pangalan ng Ama. Next question po. Sa Deuteronomy 6:4 na pinagkuhanan, Fred, mayroon bang salitang ama doon? Directly, no, walang Ama, pero yung salita pong Lord, Jehovah, yan po ay tumutukoy po sa Ama at hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Next question po, kapatid. Okay. So, saan mababasa na yung salitang Yahweh ay direkta sa Ama? Anong verse? Okay. Mayroon po sa Jeremiah, mayroon din sa Isaias, at marami pa pong iba. O, next question po. Diba isang sample lang kapatid. Mamaya na lang, Pastor Isang Tomar, sa second, mamaya na lang po sa second stand, may rules naman tayo na pwede dito lang tayo magtanong sa mga unang nilatag. O, sa second stand po, talakayin natin yan. Okay, salamat kapatid. Yan. Diyan sa Diyan sa kinote mo yung John 17:3. Ano? John 17:3. Sino yung nag-iisang Diyos diyan ayon kay Kristo? Ang Ama po ang nag-iisang tunay na Diyos. To know you, sabi niya dito. To know you, ang tinutukoy niya po ay ang Ama. Next question po. Okay. Ilang persona ang nag-uusap diyan? Nag-uusap po si Jesus Christ at ang Ama, at gayon din, ang nagnanarrate dito ay kinikilala na bilang si John. Next question po. Okay. So naniniwala ka na yung anak niya sa 73 ay persona o hindi? Naniniwala po ako na si Jesus Christ ay persona, pero hindi po dito sinasabi na silang dalawa ay tunay na Diyos. Kaya nga sabi niya, to know you. At ang tinutukoy po dito ay ang Ama lamang. The only true God ay ang Ama lamang po. Hindi po si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay sugo ng tunay na Diyos at siya po ay tinatawag sa Biblia na anak ng Diyos, hindi po Diyos anak. Next question, Pastor. Okay, next question tayo. Sa kinote mo yung yung 1 Corinthians 8:6, tama ba ako? Yes po. Tama. Okay, so ano ang pagka-describe mo sa amin? Sino siya? In connection to creation. Yes, siya po ang nag-iisang tunay na Diyos na pinagmulan po ng lahat ng mga bagay. Next question po. Okay. Malawang question. Ano naman ang description ng anak tungkol sa creation? Jump sa verse na yan, 8:6. Okay. Dito po, ako po naniniwala na ang description dito tungkol sa anak ay tungkol sa redemption. Kaya nga sabi dito, at tayo'y sa pamamagitan niya. So ito po ay tumutukoy sa redemption. Tayo po ay new creation, new creature, newborn or born again, bagong panganak, bagong tao, through Jesus Christ po. Yan po ang ipinahahayag dito sa 1 Corinto 8:6. Next question po. Okay. Pwede pakibasa, Brad, ng unang Corinto 8:6? Yes, pwede po. Sabi dito, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo, nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Ano po ang tanong? Okay. So, same description sila, tama hindi? No, sapagkat ang Diyos po ay nag-iisang Diyos lamang. Maliwanag naman, ngunit sa ganang atin ay may iisang Diyos lamang, ang Ama. So doon pa lang sa first description, ang Diyos lamang dito ay ang Ama. Samantalang dito sa ating Panginoon Jesucristo ay tinawag siyang Panginoon. So ibig sabihin magkaiba. Pagdating doon sa gawain, isang creator at isa pong redeemer. Ng lahat ng bagay, lahat, tayo, pati tayo, ay niredeem po sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. At mapapatunayan po natin yan. Maari sa ibang topic, pwede po natin talakayin yan. Okay. So minutes, give up ko na lang, Brad, yung last 1 minute. Thank you, Brother Jeffrey. Thank you, Pastor Duman.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating second speaker. Dako tayo sa ating second speaker na first presentation. Pero bago yan, shoutout muna kay Amy Alfonso. Magkaiba pala ang anak ng Diyos sa Diyos anak. Parang need explain kaibahan nito. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Pareho silang isang Panginoon. Ladel Orieta Glory, good evening daw. Shoutout kay DM Jan Damundon. Ang isang Panginoong Diyos at ang isang Panginoon natin magkaiba pa din na pagpakilala, hindi pa din naging isang Diyos. Shoutout din mga kapatid dito kay Jonathan Orieta. Bro Domar, sana maunawaan mo ang salitang iisang persona. Hindi itinuturo ng Biblia na tatlong persona ang Diyos. Binubuo lang yan ng paganong Kristiyano. Sa Bible o Israel, isang persona lamang ang malinaw na sinabi ng Biblia. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. 10 minutes sa unang pagpapahayag. Brother Domar ng Baptist, your time start now. Okay, maggabi. So, sa ano ko lang, sa tingin ko, ang pinatunayan po ng ating ni Brother Jeff T. ay yung isang Diyos. Actually, ang topic namin ay isang persona versus tatlong persona. So ngayon, sa side naman po ng namin bilang naniniwala ng isang Diyos ay may tatlong persona. Una po ay nag-ugat po ito, mga kapatid. Unang tanong po ay ano bang ibig sabihin ng Elohim? So yun po yung unang tanong. Ang Elohim ay isang salitang Hebreo, ang ibig sabihin ay Diyos. Ito po ay nasa plural form or anyong pangmaramihan. Subalit, ang meaning o kahulugan nito ay singular o pang-isahan. So, sa bagay na yan, ay nagkakasundo po kami ni Brother Jeff T. na yung Elohim, bagaman plural, ay iisa lang po ang Diyos na tinutukoy dyan. So, palagay ko, hindi na kailangan patunayan sa akin na isa lang ang Diyos. Kasi naniniwala po ako dyan. Ang debate po dito, ilan po ba talaga ang persona ng isang Diyos? So actually, nagkasundo na kami dyan ni Brother Jeff T. Yung Elohim, plural in form, then singular in meaning. Tapos, ang tunod na tanong, may persona ba si Elohim? Okay, yung Diyos may persona ba? So ngayon, una, ang sagot natin dyan, mayroon po. Okay, meron. Kaya, kasi ang tanong, anong ibig sabihin ng persona? Bakit? Kasi may mga grupo po ng religion, hindi naniniwala na may persona ang Diyos eh. Okay? Ang ibig po sabihin ng persona, mga kapatid, una po dyan, yung pong pronoun na he ay ginagamit sa Diyos. So yung pronoun na he, ibig sabihin, siya po ay ginagamitan ng personal pronoun. Hindi po ito, ang he ay hindi po pang hayop, hindi rin pang tao, pang bagay, hindi rin pang pangyayari, hindi rin mga tanim o ano man. Kundi ang he ay personal pronoun. Yan po ang mababasa sa Genesis chapter 1 verse 26. Ano? So may persona po ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po ay mayroong divine personality. So iba po siya sa human personality. Mayroon po siya divine personality. Ang tanong sunod, ilan ang persona ni Elohim? So una kanina, dinefine natin ano ang Elohim. Pangalawa, may persona ba siya? Opo. Pangatlong tanong, ilan ang persona ni Elohim ng mga kapatid? Ito na yung, palagay ko, ito na yung kontrobersiya. Mapasok na tayo sa kontrobersiya. Tatlo sa tindig po namin. Okay, sa tindig po namin, tatlo ang persona ni Elohim. Atin pong obserbaran itong Genesis chapter 1 verse 26. Una po yan, ano? Ang nakalagay po doon, likhain natin. Yung pronoun na natin, yan po ay plural personal pronoun. Okay? Yan po ay plural. Ibig sabihin ay pang maramihan. Okay, so ngayon, tatlo po yan, ano mga kapatid. So sabi niyan, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. So yun po yung basis kung bakit plural ang persona ng Diyos. Okay? Then pangalawa, sa baptism ni Jesus, doon po sa Matthew chapter 3, 16 to 17. Tapos, sa formula po ng water baptism sa Matthew 28 verse 19, very clear yon. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya naniniwala kami, tatlo ang persona ni Elohim ng mga kapatid. Ang sunod tanong natin, sino-sino ang persona ni Elohim? O, di ba?
So, very ano yun, ano? Yung latag na to, very clear yan. Sino-sino ang persona ni Elohim? Naniniwala po kami, mga kapatid, ang persona po ni Elohim ay Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Malinaw po sa 28:19 ng Mateo at saka sa unang Juan 5:7. Okay, 1 John 5:7 sa King James Version ng mga kapatid. So yan po ay pinapatunayan ng Biblia. Pero ang controversial na tanong dito, bakit hindi isa? Bakit hindi dalawa? Bakit hindi apat ang persona ni Elohim? Bakit tatlo lang? So yun po yung dapat nating himayin dito. Una, meron tayong standard para ikaw ay maging persona ni Elohim. Una, dapat wala kang limitasyon pagdating sa kapangyarihan. Sa Bible, tatlo lang po ang walang limitasyon sa kapangyarihan. Yung Ama, sa unang Korinto 8:6, ginamit po yan ni Brother Jeff kanina. Tapos yung Anak, okay? Sa Juan 1:2-3-4, okay, walang creator po siya. Then, ang Espiritu naman ay creator din. Ibig sabihin, walang limit yung kanyang kapangyarihan sa 104:30 ng awit. Okay? Then, pangalawang standard or criteria, walang limitasyon sa kaalaman. Okay? So, Ama ay pasado sa walang limitasyon ng kaalaman. Awit 147:5. Ang Anak, walang limitasyon sa kaalaman. Juan 16:30. Tapos, Espiritu, unang Korinto 2:10, walang limitasyon sa kaalaman, mga kapatid. Kaya, silang tatlo ay pasado po bilang persona ng isang Elohim, ng mga kapatid. Pangatlong criteria, walang limitasyon sa presensya. Ibig sabihin nila ay omnipresence. Ang Ama, walang limitasyon sa presensya. Ganon din yung Anak. Mateo 28:20. Espiritu, walang limitasyon sa presensya. Awit 139:7. Okay? Then pang-apat po na criteria, walang hanggan. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang Ama ba walang hanggan? Yes. Ang Anak ba walang hanggan? Yes. Juan 1:1, Micah 5:2. Then ang Espiritu din, mga kapatid, ay walang hanggan. Hebreo 9:14. So yun po yung presentation natin. Ang ibig sabihin ng Elohim ay Diyos sa Hebreo. Ibig sabihin po diyan ay isang Diyos, may tatlo, may plural in form, singular in meaning. Bakit tatlo ang persona ni Elohim? Kasi Genesis 1:26, very clear, plural po yung natin at marami pang mga verse yan eh. Tapos ilan yung persona? Tatlo, mga kapatid. Malinaw po 'yon sa Mateo 28:19 at malinaw po 'yon sa bautismo ni Jesus sa Mateo 3:16-17 at maging mga kapatid sa ikalawang Korinto 13:14, doxolohiya, mga kapatid. So yun po yung presentation natin. Tatlong persona ng isang Diyos. Dako tayo, mga kapatid, sa ating pagtatanong. Pastor Jeff T, 7 minutes. Your time start now. Okay, so salamat Pastor Domar sa iyong hanay. Ay, so nabanggit mo dito yung Elohim na napagkasunduan naman natin ito na ang Elohim ay plural form, subalit singular in meaning. Pag ba sinabing tatlong persona, matatawag pa ba itong singular? Yes or no? Pag tatlong persona, yun? Yun sinasagot yung plural in form pang Elohim. Okay. So, ibig sabihin na, kapatid, yung tatlong persona ay hindi pwedeng tawagin na singular kasi tatlong persona nga, no? So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka ba na pagka sinabing tatlong persona ay hindi ito singular, pag tatlong persona? Pagka tatlong persona, automatic plural yon. Yan pumapasok yung Elohim. Plural in form, tapos yung singular in meaning, yung kaging Diyos yung meaning niyo. Okay, so pareho naman tayo na sumasang-ayon na ang Diyos ay may persona talaga, kapatid. Tayo ay nagkakasundo dyan na ang Diyos ay mayroong persona. Dangan nga lamang sa akin na isa sa iyo ay tatlo.
So dahil ginamit mo yung Elohim, no, pangalawang tanong, dun sa unang talata ginamit mo Genesis 1:26. 'Di ba ginamit dun yung salitang Elohim? Tapos yung Elohim doon nagsalita. Alin ba ang basihan mo ng pagiging plural doon? Yung Elohim na nagsalita o plural kasi let us? Yung let us. Yung pronoun. Okay. So, ibig sabihin, kaya yung unang 26 ay naging plural siya dahilan doon sa salitang let us. Ano po, gusto kong linawin na hindi dahilan sa salitang Elohim na plural, grammatical plural ng Elohim, kaya naging plural ang 1:26. Tama ba ako? Kasi dahilan sa let us, kaya siya naging plural. Yeah, actually, related siya. Pero mas binibigyan natin ng face value yung salitang pronoun na let us, kasi very clear yung plural talaga yun. Okay. Kasi yung Elohim, yung talaga ay singular God. Okay, so singular God. Dahilan lang doon sa let us, kaya siya plural. So doon ba sa 1:26, kapatid, meron ka ba doon mababasa na verbatim na Father, Son, and Holy Spirit? Meron ba doon o wala? Saan? Sa Genesis 1:26? Apo. Wala kang mababasa. Pero ano yun? Yung verse na yun ay inclusive yun. Pagka nilatag mo na yung buong Biblia. Okay. Sige. Binanggit mo din yung mga talata ng Matthew 3:16 hanggang 17, Matthew 28:19, unang Juan 5:20 at maraming talata, no? Pati sa baptism. May nabanggit ba doon na isang Diyos sa tatlong persona? Meron po ba categorical? Meron bang nabanggit doon na isang Diyos sa tatlong persona? Meron po ba? O wala? Meron. Okay, meron. Okay. Sa unawa doon, meron. Okay, sa unawa meron. Okay. 19. Sa pangalan ng Ama, hindi naman nakalagay mga pangalan. So singular siya. Tapos inilay na. Ama, anak. Yan, okay. So isa po sa mga kategorya na binigay mo dito para mapatunayan at may tatlong persona ang Diyos, sabi mo ay walang limitasyon sa kanilang kapangyarihan. Ano po? Masasabi mo po ba na walang limitasyon yung binigyan lamang ng kapangyarihan? Kasi alam naman natin ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya sa Mateo 28:18, ibinigay na sa akin. So merong nagbigay, ito yung Ama. Ang tanong ba, pag ba ikaw ay binigyan ng kapangyarihan, ikaw ba ay may tuturing na walang limitasyon o may limitasyon ang kapangyarihan mo? Walang limitasyon. Kasi ang anak ay creator din eh. Creator din siya eh. 1, 1, yung 3 hanggang 4. Creator din siya. Kaya walang limitasyon. Okay. So, yung Ama ba, kapatid, may nagbigay ng kapangyarihan? Doon sa Ama, kapatid, meron ba doon nang nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Kanino? Sa Ama. Meron bang nagbigay ng kapangyarihan sa Ama? Kung ang tinutukoy mo na Ama ay si Yahweh, okay? Tapos kasama doon sa ano ay walang nagbigay kasi ang Diyos natin ay first cause. Okay? Siyang original lahat eh. Wala nagbigay sa Kanya. Okay. So kung ganon, bakit ang ating Panginoong Jesucristo na kagaya sa iyong presentasyon na iyong pinaniniwalaan na kasama sa persona o ikalawang persona ng nag-iisang Diyos sa sa iyong doktrinang pinaniniwalaan, ay bakit siya ay may pinagmulan ang kanyang kapangyarihan? So ibig sabihin, kung mayroong pinagmulan, siya ba ay may tuturing na katulad o kapantay ng Ama, yung mga Ama, walang pinagmulan, ang kapangyarihan walang nagbigay, pero si Jesus Christ, may kapangyarihan, ibinigay nga lang mula sa Ama. So maituturing mo ba, kapatid, na parehong wala, o matuturing mo ba na sila ay pantay? Pantay, kapatid. At parehong makapangyarihan. So ang nakikita lang kasi natin, pagka binalikan natin yung ibang topics natin, dalawa kasi yung papasok pa rin yung dalawang nature of Jesus eh. So yung pagiging tao niya, yun yung binigyan ng kapangyarihan. Pero yung pagiging Diyos niya, yung makapangyarihan niya. Okay? Kasi dalawang nature of Jesus. Okay. So, ibig sabihin,
Dahil ang, dito ba sa New Testament, kapatid, gusto ko malinawan sa New Testament kung umiiral ba ang tatlong persona ng Diyos sa New Testament. Yes. Sa New Testament, meron. Yes. So ibig sabihin, dahil umiiral ang tatlong Diyos o tatlong persona ng Diyos sa New Testament, si Jesus pa rin yung ikalawang persona ng Diyos na umiiral sa tatlong persona. Siya pa rin yun. Parang magulo ka na. Okay, klaro lang. Okay. Hindi magulo. Okay, so dahil umiiral sa New Testament ang tatlong persona ng Diyos, klaruhin ko, dahil sabi mo, tao, no, dito sa New Testament, sa pagiging tao siya. So dahil umiiral pa rin, nananatili ba na si Kristo pa rin yung ikalawang persona ng Trinity dito sa New Testament kahit na siya nasa kalagayang tao? Okay, salamat sa pagklaro. Okay, so yes, correct. Kasi magkasama yung dalawang case, yung human at divine. Kaya kasama pa rin. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandito si DM Jam Dumundon. Sabi niya, ngayon, paano po naging bugtong na anak si Jesus? Kung madami pala, paano nyo po ipapaliwanag? Shoutout din dito kay Noel Calagos, like father, like son. Antonio Loste, Bro Domar, saan mo nabasa sa Biblia na Diyos Anak at Diyos Espiritu? Shoutout din kay Raymond Dais, akala mo lang di alam. Alam po kaya nga nagsabi niya kung paano siya babalik pero di sa kanya ang kapahayagan kung kailan siya babalik, kundi sa Ama. Shoutout din kay Jose Reiner Tarayo. Bakit hindi alam ni Kristo ang araw ng kanyang pagbalik kung isa si Kristo sa persona ng Diyos? So tuloy-tuloy tayo mga kapatid dito. Dako tayo sa rebuttal. First speaker, Pastor Jeffrey, your time start now. Ayun, okay. So magandang gabi muli mga kapatid. So napakaganda po ng ating pagtatalakayan kasi educational. So mga kapatid, hindi ako po focus para kontrahin o tibagin o anuman i-rebuttal yung presentation ni Pastor Domar. Kundi gusto ko pong ipagpatuloy ang pagpapatunay natin na ang Diyos ay may isang persona lamang. Ganun pa man, gusto ko lang pong liwanagin, klaruhin yung mga katanungan natin na salamat sa mapayapang kasagutan. So doon po sa 1.26 ay sinagot po tayo ni Pastor Domar na wala po doong mababasa na tatlong persona talaga. Bagamat naging plural siya dahil lang doon sa let us. At isa pa, hintayin natin mamaya yung sagot niya na may mababasa na iisang Diyos sa tatlong persona. At sana hintayin natin doon sa mga direct translation ng Biblia. Hintayin po natin yan para mapakinggan natin ang kahulugan. At ganyan din po mga kapatid, doon sa walang limitasyon. Ito po gusto kong bigang pansin na walang limitasyon. Ang sabi po dito sa John chapter 5 verse 19, dahil tinanong po natin si Pastor Domar kung nananatili ba ang three-person Trinity dito sa New Testament, at kahit na si Jesus Christ ay nasa kalagayan niya bilang tao, ang sagot po sa atin, Pastor Domar, ay yes, nananatili. So ibig sabihin, makita natin dito, ang sabi sa 5:19, Jesus gave them this answer, verily, truly, very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. So kung sa limitasyon po ng kapangyarihan, ay may limitasyon po yung Son. Kasi ang Son ay binigyan lamang siya ng kapangyarihan ng Father, di ba? At kung tanungin natin kung kailan ito ibinigay, ay nasa bagong tipan lang po umiral ang pagbigay ng kapangyarihan. Mababasa po natin yan sa chapter 15 ng 1 Corinthians. At dyan nga, dito mismo sa 5:19 at sa Mateo 28:18. Klaro po yan. Ng ating Panginoon Kristo po ay mayroon pong limitasyon, mga kapatid, ang kanya pong kapangyarihan. Kahit ka sa paggawa niya, hindi po siya nakagagawa sa kanyang sarili lamang. Sabi, he can do only what he sees his Father doing. So kanina tinanong po natin si Pastor Domar kung yung Ama ba may nagbigay ba sa kanya ng kapangyarihan, and thank you for the honest answer na wala. Totoo po na wala pong ibigay ng kapangyarihan sa Ama sapagkat siya nga po ang pinagmulan ng lahat. So wala pong sino man nahihigit sa kanya, kaya nga po siya tinatawag na El Shaddai. Sa 17 verse 1 ng Genesis, tinawag po siya nagpakilala siya kay Abraham bilang God Almighty. Kapag sinabi pong God Almighty, abay wala na pong kapantayon.
siya na po. Kaya nga, yung pinapatunayan natin na iisang persona, maliwanag po, no? Wala man tayong mabasang verbatim na persona, isang persona, pero katulad nga ng sinagot ni Pastor Domar sa atin na mauunawaan, no? Sa pamagitan ng pag-unawa. Sangayon naman tayo na kailangan talaga ng pag-unawa ang talata. So, alin ba ang talagang malinaw na madaling unawain, mga kapatid? Na ayon sa Biblia. Yun bang salitang isa, no? Kagaya ng binabanggit po sa Deuteronomy 6:4 na isa, nasabi doon ay pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ito po ba ay hindi pa malinaw para sa atin? No? Yung mga pinag-usapan po natin dito, ang sabi nga sa 1 King chapter 8 verse 23, ito po ay Lord God of Israel. Ang sabi, and he said, Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven above or on earth beneath. Who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. So kung ano po yan, no? Tanda natin, ang pinag-usapan po natin Diyos dito ay yung Diyos ng Israel. Na ang Diyos po ng Israel, na itong si Israel ay si Jacob, ito po yung Diyos ni Isaac at ni Abraham. At ang Diyos po ni Isaac ay siya po yung Diyos ni Abraham. Ang Diyos po ni Abraham ay isang persona lamang po. Isa lang po yan. At maliwanag po na yan ay sinabi ng Diyos ni Abraham. Nang sabi niya dito sa Deuteronomy 4:35. Ang Deuteronomy 4:35, mga kapatid, ito po ay pagsasalaysay, huling habili ni Moses after 40 years ng kanilang paglalakbay mula sa Egypt. At alam natin, sa Exodus chapter 3, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay nakipag-usap po kay Moses. At ang Diyos na ito ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay walang iba kundi ang Ama. Ayan po ay mababasa natin sa Gawa 3:13. At yan din sa Gawa 5:30 at 31. At marami pang mga tala mismo mula sa ating Panginoon Kristo na pinapahayag po na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama lamang. Kaya po dun sa salitang ang Ama lamang, nangangahulugan po yan na isang persona lamang. No? Klaro po yan. Kaya nga sinasabing wala nang iba liban sa Kanya, yung pong salitang Kanya, ay ito po ay katulad ng ibig sabihin, ito po ay pantukoy. No? Na pag sinabing Kanya, singular po tinutukoy dito. At alala po, tinanong natin si Pastor Domar kanina, yung bang tatlong persona ay may tuturing ba ito na singular? Ang sagot niya, siyempre hindi. Siyempre plural po yun. Ano? So, ibig sabihin, kung ang Diyos na pinag-uusapan natin ay singular, pagkatapos may tatlong persona, hindi na po magiging singular, meaning ang God. Kung hindi magiging three persona, ang God. So hindi na po isa. Di ba? Kapag ang Diyos ay may tatlong persona, hindi na po angkop ang salitang isa. Lalo na sa Deuteronomy 6:4 na ginamit po ay ekad. No? Na salita po ng ekad, mga kapatid, ito po ay primarily first or numerical number 1. Yan po ibig sabihin ng ikad. So ibig sabihin, maliwanag na ang Diyos po ng Israel, na ito ay nagpakilala kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at nakipag-usap din kay Moses, ito yung nag-alis o naglabas sa kanila mula Ehipto ay isang persona lamang. Kaya ang sabi dito sa 4:35 ng Deuteronomio, sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. So isang persona po, ano? Wala nang iba liban sa Kanya. Deuteronomy chapter 4 verse 39, palastasin mo sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon, yung Panginoon po dito, ito po ay Jehovah, YHWH, ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, walang iba pa. Okay, so puro singular po ito, kahit hindi verbatim na isang persona, pero maunawaan po natin. Sa liwanag ng pagkakasalaysay, wala nang iba pa. At saan pa po natin makukuha ang iba pa pong mga talata? Kagaya na naman po, mga kapatid, na mababasa natin sa 1 Chronicles. Mababasa natin sa 1 Chronicles na ito pong 29 verse 10, na ito pong Lord, na itong si Jehovah, siya po yung Father. Sabi dito, 1 Chronicles 29:10, wherefore David blessed the Lord before all the congregation. And David said, blessed be thou, Lord God of Israel, our Father. Ayan ang sabi ng Panginoon Kristo sa 20:17, aking Ama, na inyong Ama, aking Diyos, na inyong Diyos. Sa matuwid, ay maliwanag po na talagang isang persona lang
ang Diyos mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan. Sapagkat yung kinikilala nila King David at ng buong Israel na kanilang ama, na ito'y Lord God, ano po, Jehovah Elohim ng Israel, ay tinatawag nilang ama. Ayan. Yan po sinasabi. Okay. Doon po sa First Chronicles, ay maliwanag din po doon, 17:20, na sabi ni King David, ay walang ibang Diyos. No? Walang ibang Diyos beside thee. Kaya po, napakaliwanag na wala po talagang ibang kinikilalang Diyos ang mga Israelita. At yan po ang nag-iisang tunay na Diyos. At ngayon din dito mga kapatid sa 1 King chapter 8 verse 23. Pasin niyo po ha. And he said, Lord God of Israel, Jehovah, kung ito'y gagamitin ni Yahweh, Yahweh, Elohim, Israel, of Israel. O kaya naman, sa ibang translation, Jehovah, o sa ibang translation po ito ay YSWH, ito po yung Diyos ng Israel. Anong sabi? There is no God like thee. So, pinapahid na naman yung singularity in person, no? Singularity in person po. So, ibig sabihin maliwanag na ang Diyos, ang nag-iisang Diyos ay ang Diyos lamang po ng Israel. At ito po isang persona lamang at ito ay ang Ama. Kagaya nga, yung akin nabanggit sa 1 Chronicles, chapter 17 verse 20, ay sabi doon ay, there is no God beside thee. So, lalabas mo kasi, kapag ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, so meron pong tatlong persona ng Diyos, so meron ng katabi, meron ng sa tabi, o side by side, sabihin natin. Samantalang sabi sa First Chronicles 17:20, there is no God beside thee. At marami po pong iba na pinapahayag sa King, sa Samuel, na talagang there is no God beside the Father. Ano po? So, maliwanag po yan mga minamahal ng mga kapatid. Kaya nga, mismo sa Revelation chapter 3 verse 12, pinahayag doon, 4 na beses na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo yung salitang my God. Bakit po natin dinadala sa ganung punto mga kapatid? No? Para makilala natin na pag sinabing Diyos, ay walang iba kung hindi ang Ama lamang. Yung salita pong ang Ama lamang, na mismo nagmula sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, mula sa mga apostoles, mula sa mga propeta at mga hari, mula sa Old Testament, ay maliwanag na katunayan na ang Diyos ay singular person lamang. Okay, dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Pastor Domar. Your time start now. Yes. Okay, Brother Jeffrey, yung una po. Ano uli yung Hebrew word ng Diyos? Diyos po ba? Yes. Ano yung Hebrew word ng Diyos? Meron pong El, meron Elohim, may Eloah. Yun po. Next question po. Okay. Pwede bang ma-spell mo ng ang Elohim, pwede bang ma-spell mo ng Hebrew? Hindi po ako master sa Hebrew kapatid eh. Hindi ako master sa Hebrew pero pwede natin yang pag-aralan siguro sa susunod. Pero meron naman tayong maunawaan, pinaliwanag naman ito, na yung Elohim, ito po ay maunawaan natin na kaya siya naging plural in form dahil po dun sa I in sa dulo. Pero kung ipapasulat po sa akin ng Hebrew, ay hindi pa po ako masyadong master sa pagsusulat kapatid ng Hebrew. Pero naunawaan ko po yun ayon din sa mga paliwanag na akin pong napag-aralan at nabasa sa iba't ibang mga aklat. Next question po. Okay. Thank you. Ano ang singular ng Elohim? Ang singular po ng Elohim, kung ito po sa grammatical, ay El. Subalit, meron pong El na ginamit po ng plural. Kagaya na lang ng Exodus. Ito po, Exodus 15 verse 11. Yung El po dito, bagamat singular in form, pero plural po siya ginamit. Meron din pong El na singular referring to the one, true God. Ayan. At meron din pong Elohim na singular at plural. Next question po. Sa inyong view, anong ibig sabihin ng person? Person po ba, kapatid? Yes. Okay. Ibig sabihin po niyan, isang being. Ibig sabihin, meron siyang kakanyahan. Meron siyang sarili niyang kakanyahan. Meron siyang sariling, gamitin natin sa salitang katawan. Bagamat hindi man ito flesh, pero may sarili po siyang kakanyahan. Okay, yun po yung ang kahulugan ng persona.
Okay, parang personality. Ganun ba? No, kasama na po 'yon kasi hindi naman magkakaroon ng personality kung walang persona. Ibig sabihin, kung ang tao bilang flesh ay meron tayong katawan, ako ay naniniwala na ang Diyos hindi lang sa katawan, kung hindi kaya nga may isip siya, may puso siya, nakagawa siya ng lahat ng bagay. So he is a isang personalidad na merong sariling kakanyahan na tinatawag na spiritual being or heavenly beings, kapatid. Next question po. Balik tayo, Brad, sa Genesis 1:26. Parang curious lang ako eh. Yung word na let us. Sino yung di ba sabi mo ay, previous mo na ako Okay, sige. Sabi mo, father lang yung persona. Okay, father lang yung persona. Sino yung kausap niya dyan? Let us make man, in our image. Yes. Ang naniniwala po tayo na ang kausap po niya dyan ay yung nasa Genesis chapter 1 verse 2, ang Holy Spirit. Naniniwala po tayo na may kausap ang Father. Yun nga lang, ang Ama, yun lamang ang Diyos. Hindi po tayo kumukontra na may kausap siya. Ang ating lang pinag-usapan naman na pinapatunayan ko lang dito na ang Diyos ay isa lang po ang persona. So yung kausap niya ay hindi po Diyos, kung hindi Holy Spirit po. Ayun po mismo doon sa Genesis chapter 1 verse 2. Next question, Pastor. Okay. So naniniwala ka na ang Holy Spirit ay creator? 30 seconds po, naniniwala po ko na ang Holy Spirit ay person. But by sabihin natin creator like the Father, klaro naman po sa talatang 27 kasi ng Genesis na yung God, yung Elohim, siya lang po yung create, hindi yung kanyang kausap. Next question po. Okay. Mag-premise lang ako, Brad. Kasi sabi mo kanina, ang kausap doon sa Genesis 1:20 ay yung Holy Spirit. Tapos ang context, sabi doon, let us make man. Sabihin ay paggawa ng tao. So naniniwala ka ba na ang Holy Spirit ay creator ng human? Doon po sa actual ay hindi po ako naniniwala na ang Holy Spirit ang nag-create actual. Sapagkat maliwanag naman po sa verse 27 na sinabi po ng Diyos ni Moses sa 27 na and God make man in His own. So ibig sabihin, nung i-conclude po sino talaga nag-create ay isa lang, yung Elohim lang, yung Diyos lang, hindi po yung Holy Spirit. At sa Isaiah 45 verse 12 ay binanggit po doon ay ang ating mga kamay ang gumawa ng tao, nag-create, etc. So pag sa creation po, there is only one creator, that is the Father only. Wala na pong iba, wala po siya katulong bilang, sabi nga, co-creator, wala po. Pero may mga kasama siya na nasa palibot niya, nakakausap niya, at yun nga po yung kanyang mga Holy Spirit, yun po ang ating kasagutan. Binanggit mo mga Holy Spirit, tama ba ako? Yes. Apo, marami ang Holy Spirit. Madami po kasi person ng marami po person ng Holy Spirit. Next question po. Maraming person ng Holy Spirit? Yes po, marami po person ng Holy Spirit. Sige nga, Brad, paki-ano mo nga ako. Bigyan mo ko ng sample, talata, tapos verse. Okay. Salamat po ba? Hebrews chapter 1 verse 13 and 14. Yung mga anghel po, angels, they are ministering spirits. So yung holy kasi, ba't tinawag na holy? Dahil ito sa panig po ng Diyos. Kaya sila po ay maraming persona kapag spirit. Sapagkat ang mga anghel po, pinaniniwalaan po namin na sila po yung mga persona ng espiritu. May iba-iba nga lang silang ranggo, may iba-iba lang silang tungkulin, kahit sila ay mga anghel. Kaya marami pong persona. Next question. Okay. Maraming no? Okay, sige, tuloy tayo. Next question, yes. Brad. Sabi na sa Matthew 28 verse 19, baptize them in the name. Singular, di ba? Previous muna ako. Singular. Sino yung name doon? Ano yung singular name doon? Name. Okay, ang singular name po kasi doon authority. Kaya nga sabi baptizing them in the name. Ibig sabihin po yung name doon, naniniwala ko na hindi po yung proper kasi yung father hindi naman po yung name Hindi naman yung proper noun ang father. Yung son hindi naman po yung proper. Yung Holy Spirit hindi din po proper. Kaya mas preferred po ako doon sa in the authority. So ibig sabihin, naniniwala tayo na yung sino man na nangangaral, nagtuturo ay authority ng Father, Son, and Holy Spirit. Salamat, kapatid. So, dyan nagtatapos second cross, mga kapatid. Tuloy-tuloy tayo dito.
Brother Domer o Pastor Domer, rebuttal mo. Your time start na. Okay. Ang second stand ko, kapatid, ay isa sa bibigyan ko ng focus itong Genesis 1:26 kasi ito yung launching pad ng tatlong persona. Okay? So, sino ang magkakasama sa Genesis 1:26? Kasi ang nakalagay po doon ay, let us make man in our image and in our likeness. So, very striking yung word na first person plural. Okay? So ngayon, ang tanong natin, sino yung magkakasama sa Genesis 1:26 bilang creator? Kasi mayroong creator dyan eh. So una, na malinaw sa Biblia, yung Father. Banggit nga kanina ay unang Korinto 8:6. Malinaw po yon na yung Father ay creator. So malinaw na isa siya sa mga kasama doon sa let us. Okay? Pangalawa ay ang anak. Kasi malinaw din sa Colosas 1:15 hanggang 16 na walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. Okay? Tapos, halimbawa din ay Juan 1:2-3 hanggang 4. So, nalikha din ang lahat ng bagay sa pamamagitan po ng anak ng mga kapatid. Then, sino pa yung kasama doon? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Okay, kagaya nga ng Genesis chapter 1 verse 2 ay kasama ang Holy Spirit doon sa paglikha. At pinapatunayan yan ng awit 104 verse 30. Lalo na sa New American Standard Bible or King James Version, very clear na ang tatlong ito, ang mga creator, tatlong personang ito, ang mga creator sa Biblia. Nakakasama sa Genesis chapter 1 verse 26. Hindi lamang ang Holy Spirit. Okay? Actually, maganda yung sagot ni Brother Jeff doon eh, no? Kasi hindi siya katulad noong Iglesia ni Cristo or iba, hindi ko lang alam kung sa ibang pagkakataon ay ang sagot niya mga anghel. Okay, pero wala yan sa sagot niya eh. Okay, so I cannot jump with that conclusion, ano? Pero okay yung sagot niya na Holy Spirit ang isa sa mga kasama doon. Ang missing lang doon ay walang iba kundi yung anak. Okay? Kaya nga naniniwala kami na itong Genesis 1:26, yung let us, very much plural yon, ay tatlo ang magkakasama doon. Ang Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Okay? Kasi ang tatlong ito, ang may mga malilinaw na talata sa Biblia na manlilika. Pero hindi ito tatlong Diyos. Kasi pupunta tayo sa tritheism niyan eh. Okay? Pupunta tayo sa tritheism niya, hindi. Ang paniniwala namin, Deuteronomy 6:4 pa din. Okay? Isang Diyos, Echad. Tapos may tatlong persona. Okay? So yun po ang paniniwala namin. Sa gayon, ay malinaw ng magkakasama sa Genesis 1:26 ay walang iba kundi ang Ama, ang Anak, at ang banal na Espiritu. Ano mga kapatid? So yun po yung malinaw doon. Pangalawa, tinatanong ko yung Mateo 28:19 kanina. Ano? Yung salitang name doon ay singular. Okay, kaya very sa tinatawag nating grammatical analysis sa exegesis, very critical 'yon. Yung salitang name doon ay singular. Okay? So actually ganito ang kanyang nakasulat. Babasa lang ako ng kaunti sa Greek para maunawaan natin 'to, pasensya na kasi dito ko mag-grammatical analysis sa lingwahe niya. 28 verse 19. Ito ang nakalagay dito, Ang nakalagay dito, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Okay, baptizing them ang nakalagay doon. Pagka sinabi nating baptizing them, okay? Baptizo sa Greek. Tapos ang nakalagay dito ay autos esto onoma. Ang onoma dito ay singular, pero third person. Third person accusative singular, ibig sabihin may tinutukoy. Hindi first person, hindi second person, kundi yung third person, may tinutukoy.
Yung onoma ay noun siya, third person accusative singular sa Greek. Okay, ibig sabihin, ito po ay tumutukoy sa nag-iisa. Alin yung name na yon? So, ang kuha po natin dyan, yung name na yan, tumutukoy kay Yahweh. Bilang, sabi mga ng Deuteronomy 6:4, di ba? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ang nakalagay doon. Yung Echad doon, walang iba, kundi si Yahweh. Kaya yung onoma dyan, yung onoma or name, ay singular, tumutukoy kay Yahweh. At ngayon, binigyan ng breakdown. Sino-sino yung persona ni Yahweh? Ito na. Ang nakalagay doon dito ay to patros of the Father. Patros sa Greek ay Father. Patros sa Greek. Then, sinundan ng kai. Ibig sabihin ng kai ay and. And to huio, yung Son. Okay? Pansinin natin, sa bawat and, mayroon siyang tinatawag na article. Okay? Tapos, ang next dyan, and kai to hageo pneumatos. Yung pneumatos ay Holy Spirit. Okay? So ngayon, sa Greek grammar, kapag ka ang isang noun ay may sinusundan ng article, ang ibig po sabihin niya, distinct. Ibig sabihin, iba. Okay? Iba. Ibig sabihin, iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Spirit. Tapos, itong tatlong ito ay mayroong name na singular. Ang name na singular niya ay Yahweh, ng mga kapatid. So yun po yung dapat na grammatical analysis niya pagdating po sa Mateo 28:19. Okay? So yun po. So ibig sabihin na atin pong naipalabas na mayroon pong iisang Diyos by that singular name, at itong iisang Diyos ay mayroon po siyang tatlong persona. Okay. Ang tawag naman po doon sa Matthew chapter 3, 16-17, yung baptism of Jesus, ang tawag po doon ay experiential Trinitarianism. Okay? Bakit experiential Trinitarianism? Naranasan po ng mga tao na makita at marinig ang boses ng tatlong persona. Okay? So, na-experience po nila yun. Si Jesus, yung binabautismohan, yung anak, tapos bumaba yung Holy Spirit, pagkatapos may nagsalita sa langit. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So tatlong persona po siya, mga kapatid. At sa iisang Diyos, hindi po iisang persona lang po yan. Mayroon pong tatlong persona yan. Kasi pagka atin pong sinurvey ang Biblia, ang tatlong persona na to ay pasado po, mga kapatid, sa standard or criteria ng nature of God. Okay? Yung Father, siya po ay powerful. Tapos yung Holy Spirit, powerful din. Tapos ganoon din yung Son. Eternality, pareho po silang tatlo. Pagkatapos sa omniscience, pagdating po sa walang hanggang kaalaman, pareho po sila. Pagdating po naman sa omnipresence, pareho din po silang tatlo. Sa lahat po ng characters sa Biblia, sa dami-dami ng characters ng Biblia, tatlo lang po sa mga persona ang pasado sa katangian ng pagiging Diyos. Kaya malinaw na ang isang Diyos, okay, si Elohim, na ang pangalan niya po ay Yahweh, ay mayroon pong tatlong persona. Walang iba, kundi yung anak, yung ama, at saka yung banal na espiritu. Ayon po sa criteria ng Biblia, kung papaano ang isang persona magkakaroon ng characteristics bilang isang Diyos. Thank you so much. Yan po ang ating second stand. Proceed tayo mga kapatid sa ating second cross ng first speaker, Pastor Jeffy. Your time start now. Okay. So napakaganda, Pastor Domar. Talaga nag-enjoy ako dito sa debate natin. Sana masundan pa to, no? Okay. Ayan. So isa-isahin ko, no, yung mga nabanggit na sinundan ko dito. Doon sa 1:26, gusto kong klaruhin, no? Nabanggit mo doon na present doon yung Father, Son, and the Holy Spirit. Gusto ko ng lang po na clarification doon mismo sa talata sa King James Version na ika nga malapit-lapit sa katotohanan. Meron ba dong verbatim na nakalagay na Father, Son, and Holy Spirit
sa King James Version, doon sa talatang 26. Sa Genesis 26. Yung Opo, meron po ba doon? Opo. Meron po ba doon ng ano? Verbatim, ibig sabihin ay word for word, wala doon. Pero pagka inipon mo yung buong Bible, yung record ng buong Bible, magkakama talaga siya. Tatlo yung magkakasama doon. Yung Ama, Anak, at sa Espiritu Santo, ayon sa mga talatang binigay ko kanina. Okay, salamat po doon sa sermon. No? Dito kapatid sa nabanggit mo no kasi isa sa pinapatunayan mo dito tungkol sa creation no, nag-focus tayo sa creation. Na talagang doon sa creation, pinatunayan mo ng Father Creator, ang Son Creator, Holy Spirit ay Creator. Dito sa Genesis 2 verse 7, yung sinabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Sino ang Panginoong Diyos dito kapatid na tinutukoy at ilang persona? Okay, Panginoong Diyos dyan ay Yahweh Elohim, ano sa Hebrew? Yahweh Elohim, Panginoong Diyos. Inclusive yan, tatlong persona yan. Okay. Okay, sige. So, ibig sabihin kapatid, pagka tinawag na Yahweh Elohim, automatic inclusive, na ito ay tatlong persona, dahil sabi mo kanina, paliwanag mo, yung Yahweh kasi, ay pangalan ito singular, pero tatlong persona ang nagmamayari nito, parang gano'n, ano? Tapos yung Elohim itself, ay plural in form. So, ibig sabihin mo, yung pagkakalagay dito na nilalang ng Panginoong Diyos, ang tao sa alabok ng lupa, bagaman singular form siya sa grammatical ng Pilipino, ito pala para sa iyo kapatid ay tumutukoy automatic sa tatlong persona. Tama ba? Yes, automatic yan. Tatlong persona yan. Automatic. Okay. Sige. Nabanggit mo yung Mateo 28:19 na yung name na binanggit po doon ay tumutukoy ito sa Deuteronomy 6:4 na Yahweh. Gusto ko lang klaruhin kapatid, doon ba mismo sa Mateo 28:19 meron din bang verbatim doon na Yahweh? Meron po ba o wala? Doon mismo sa verse, malinaw naman na walang nakalagay na Yahweh doon. Pero yung pagpapaliwanag kasi natin ng mga talatang malabo ay sinusuportahan ng panilinan. Yan ay gawa ng exegesis. Ang supporting verse niya ay Deuteronomy 6:4. Okay. Salamat. So binanggit mo kapatid no yung onoma sa Greek na ito ay proper name. Naniniwala ka ba na ang onoma ng ancient Greek ay hindi lamang po tumutukoy sa proper name, kundi sabi, it's also compasses concept like reputation, title, or even a representative capacity. Naniniwala ka po ba na hindi lang proper name ang tinutukoy ng onoma sa Greek? Yes or no? Yes. Kasi malawak naman, yes. Kasi malawak naman ang usage ng name. Pwede ring authority, pero sa context dito kasi ay malinaw na tumutukoy sa name of God. Sa name of God ang tinutukoy dito. Ayon sa context. Okay. Sa Mateo 28:19 kapatid, may nakalagay ba doon na yung name na yun ay pangalan ng mga Diyos? Kasi ang pinapalabas dito sa iyong presentation na yung tatlo, yung Father, Son, and Holy Spirit ay tatlong persona sila pero isang Diyos lang sila, di ba? Yun ang ibig mong sabihin. Meron ba nakalagay doon na itong tatlong ito ay isang Diyos sa tatlong persona, verbatim o kung paano man ito ay may nakalagay ba na indikasyon na tatlong Diyos o isang Diyos sa tatlong persona sa Mateo 28:19? Meron po ba wala? Verbatimly speaking, wala kang mababasa. Pero kailangan mo kayo siyang i-analyze Kailangan mo siyang i-analyze. Kaya kanina, nag-grammatical analysis ako para makatulong na maunawaan natin na yung name ay singular, tumutukoy kay Yahweh, okay? Tapos si Yahweh ay inisa-isa ngayon ng kanyang persona. Father, Son, at saka Holy Spirit. Okay. So, nabanggit mo na ito ay kaya mo napatunayan o kaya mo kinukonclude na ang Mateo 28:19 ay dahilan sa name na ito yung Deuteronomy 6:4. Sabi mo kanina, ito yung paniniwala namin. Ano po, yun yung termino ginamit mo na yung Deuteronomy 6:4 ay tatlong persona. Klaruhin ko lang kapatid, di ba ang Deuteronomy 6:4, ito po ay paniniwala, doctrinal creed, ika nga ng iba, ng mga Israelita. Naniniwala ka po ba doon? Yes or no? Actually, kapag Old Testament lang,
Tapos sa unang recipient nung ano, nung book, ang unang recipient ng book, walang iba kundi Israel lang. Pero ngayon kasi, ay magkasama na yung dalawa eh. Sa Christian perspective, atin na rin yung Deuteronomy 6:4. Sa inyo, sa amin, ganoon yan. Kasi nga, yung modern time natin ay una yung revelation. Una yung revelation. Pero when it comes to original recipient, Israel yung unang recipient. Pero ngayon, parang nasa atin. Okay. So klaro po no. So doon po ba sa original recipient bilang sila yung original recipient, sila yung unang nakatanggap nito o sa kanila talaga unang tinuro ito, yun bang paniniwala po ng original recipient? Dahil nabanggit mo meron ding paliwanag dito sa ating Christianity, meron ng kapahayagan. So ibang kapahayagan na ito, kumbaga. Doon sa kanilang kapahayagan, sa kanila pong naunawaan bilang mga Israelita na first recipient. Yung bang Deuteronomy 6:4 sa kanilang paniniwala, ito po ba ay tatlong persona o isang persona lang sa kanilang paniniwala? Sa kanilang paniniwala ay hindi isang Diyos ang nakalagay doon. Okay? Isang Diyos. Pero pagka pinagbasihan mo yung Genesis 1:26, Genesis 11:7, Isaiah 6:8, may hint na plural ang Diyos. When it comes to person, plural siya. Kasi dahil sa mga plural pronoun na ginamit doon sa mga talatang pinanggit. Isa lang ang Diyos, pero Okay. So gusto kong linawin lang kapatid. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. Dako tayo sa ating final conclusion bilang second speaker sa topic na ang persona ng Diyos. 1 versus 3. Pastor Domar ng Baptist, your time start now. 5 minutes. Ako nga pala. So, sorry. Okay. So, yung closing stand ko, kapatid, Brother Russia, uulitin ko lang, yung Elohim, yan po ay Hebrew word, ibig sabihin po ay Diyos. So, gusto ko lang i-reiterate ba, para sa mga listeners natin, sa mga nanonood. Ang unang tanong, bakit plural inform siya? Okay? Bakit plural inform? Ibig po kasi sabihin, una, plural in terms of majesty. Okay, yun po yung mga unang definition ng mga theologians po natin. Pero pangalawa, may tinatawag po tayong collective noun or tatlong persona. Kaya nga ang tawag po dyan, plural in form, kasi mayroong collective noun. Ang collective noun dyan, walang iba, kundi yung Ama, yung Anak, at saka yung Espiritu Santo. So yan. So, kaya plural siya. Pero ngayon, ang tanong natin, bakit singular in meaning? Okay, so hihimayin po natin ulit. Bakit singular in meaning? Kasi, mga kapatid, tumutukoy po ito sa Diyos na iisa lang. So, kanina pa, pinapatunayan po natin, at maging ni Brother Jeff T., kanina pa, pinapatunayan namin pareho, na isa lang ang Diyos. Ang meron lang kaming di nagkakasundo kung ilan yung persona. Kaya, yung plural in form, yan po ay collective noun. Tumutukoy sa tatlong persona. Pero bakit singular in meaning siya? Kasi tumutukoy po siya sa pagiging isa ng Diyos. At marami pong talata sa Biblia. Okay? Isaiah 43 verse 10, Deuteronomy 6:4, ano mga kapatid? 1 Corinthians 8:6, isa lang ang Diyos ng mga kapatid. So lahat ng yon ay tumutukoy sa singularity of God. Pero meron pong plurality of the persons. Okay? Yun po ay matibay na nakatala sa Mateo 28:19. Ngayon, ang tanong natin, ilan ba ang Diyos? Kasi nga plural siya eh. Ilan ba ang Diyos? Isa lamang po ang Diyos. Sa 15:3 ng Exodus, sabi doon, siya po ay mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. So ibig sabihin, ang Elohim po ng Biblia ay Yahweh ang kanyang pangalan. Okay? At itong si Yahweh, may tatlong persona. Okay? Ang Ama, ang Anak, at saka yung Espiritu Santo. Kaya, mas pasok yung Elohim na plural in form, singular in meaning. Kisa doon sa plural in form, tapos wala ka namang may papalabas na plurality pagdating sa person. O, di ba?
Kaya mas pasok yung plural in form, singular in meaning. Magkakaroon ng essence yung word na Elohim. Plural in person, singular in sa pagiging Diyos niya. Okay? So ngayon, ang next nating tanong, si Yahweh ba may persona? Meron, no, mga kapatid. Kaya nga tinatawag siyang He at saka meron siyang divine personality. Ilan ang persona ni Elohim? Sa Biblia, malinaw po Ama, Anak at saka Espiritu Santo. So ngayon, punta tayo doon sa pinaka-goal ng debate na to. Bakit ako humaharap sa debate? Kasi ang pinaka-goal natin, maraming tao maligtas ng mga kapatid. Makaalam sa katotohanan. Sa pagliligtas, andyan yung tatlong persona. Okay? Una, ang Ama ang nagpadala sa anak. Okay? Siya yung nagpadala sa anak kasi gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan kaya pinadala ang kanyang bugtong na anak. Tapos, yung anak, siya naman ang namatay sa cross para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Tapos pagka nanampalataya tayo sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po yung Ama ang namatay sa cross, kundi yung anak. Kasi yun po yung disenyo nila. Okay? Then, paano naman ang banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu, siya po ang kumilos para magbuntis si Maria. Para yung anak, okay, yung second person of the Trinity, ay ipanganak ng mga kapatid. At ngayon, siya ay nananahan sa mga believers, yung Holy Spirit. Nagpapabanal sa atin at patnubay sa lahat ng katotohanan. Kaya sa salvation, andan po yung tatlong persona. Ama, Anak, at saka Espiritu Santo. Kumplito po yan. Sana po ay nakaalam tayo ng katotohanan at naging malinaw sa inyo po mga kapatid ng isang Diyos ay may tatlong persona. Magandang gabi. Ako din tayo sa ating first speaker, Pastor Jeff T. Ang persona ng Diyos, isa versus tatlo. Your time start now. Ayan. So maraming salamat sa isang napakaganda at mapayapa na pag-aaral. Sana ganito lang lagi ang ating mga debate mga kapatid sa lahat ng mga debaters dyan. No? Hayaan natin ang mga tao na nanonood, nakikinig ang magbalanse. Okay, punta tayo sa ating pong final conclusion. So, dito po sa banal na kasulatan, no, talagang doon din tayo pupunta sa Elohim at sa kahulugan, bakit singular. Nakikita ko na meron lang kami kakaiba pagdating na sa conclusion. Na kami po naniniwala na merong Ama at ang Ama lamang na si Yahweh ay siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Yun po ang pananampalataya na ating tinatayuan na ito po ay ipinahayag na mula pa man sa unang panahon, mula pa man sa Genesis 1:1, meron na pong singular Elohim. Makita niyo po, plural in form pero singular in meaning. O ito po yung papaliwanag natin. Bakit po ba nagiging plural in form ang Elohim? Sabi po dito ni Paul Sumner, no, isa po itong skala. The im, sa tunog ng Elohim, the im ending denotes a plural masculine noun. Kaya pala mga kapatid, ang im o yung Elohim ay nagiging plural. Ang tawag po niya dyan ay grammatically plural. Dahilan po doon sa im sa dulo. Pero hindi nangangahulugan na ito ay plural in person. Bagkus ang sabi dito, most of the time, however, when the noun is used for the true God, it has singular masculine verb. Okay, so ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ay true God, the God of Israel, always singular po ang Elohim. Dahil lang sa naging plural lang siya, dahil lang sa grammatical structure niya. Grammatical structure niya mga kapatid. Sarado lang natin context na ingayaso. At hindi dahilan sa paniniwala na siya ay plural. No? Okay. So tuloy pa natin. Meron po dito na ipakita ko sa inyo sa Exodus 15 verse 11, kagaya na banggit natin kanina. Dito po ay ginamit ang El na sabi nga ito yung singular ng Elohim. So balit sa Exodus 15 verse 11, dito po ay meron po siyang plural, grammatically plural sa kanyang konteksto. Ano sabi dito? Who is like unto thee, O Lord, among the gods.
Yung pong gods na ginamit dito, pag sinasalin po ng plural ang God, ang L, sa English with S, among the gods. Pagka kinuha niyo po ito, ang 15:11 ng Exodus, L po ang ginamit. Singular form po siya, grammatically singular, pero dito po ay naging plural in meaning po siya. Among the gods. Ayan. So, plural po naging plural in meaning po siya dito, bagamat singular ang kanyang grammar. Ito po, pangalawa, L singular referring to the one true God. Ginamit din po yung L na singular to the one true God. Yung kanina kasi, yung plural form ng L o plural translation, ito po ay referring to false gods. So ito po yung prinsipyo. Sa biblical principle mga kapatid, once na ang iyong Diyos na kinilala ay plural in person, automatically, yan po ay pagan God. Yan po ay Diyos ng mga pagano, ng mga heathens. Kaya po sinasalin po yan automatic in a plural form sa English. Gods, yan, automatic. Pero pagka tumutukoy po sa tunay na Diyos, ay automatic po yan. Kahit sasalin sa Tagalog, kahit sasalin sa English, ay singular God po ang pagkakasalin dyan. Kagaya nito, na the same, no, L, ginamit sa Genesis 14 verse 18, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. The Most High God. Yung God dito, Hebrews 4, tinatawag na sa strong concordance, na ang code niya po ay H410, L, singular po to. Pero ano po ginamit dito? Singular meaning din kasi sa Diyos. Pero sa taas, sa 15 verse 11, L din, singular, pero naging plural in meaning. Kahit sa translation, gods ang translation. Bakit? Kasi po, kapag ka po more than one person na Diyos, hindi na po tunay na Diyos yan. Yan po ay Diyos na ng... Okay. So, dyan po, ganyan din po sa Genesis 17:1, ang Diyos ni Abraham ay isang persona lamang. So, kailan po nag-start ang paniniwala mga kapatid na ang Diyos ay may tatlong persona? Yan po ay nagsimula lamang sa Nicene Creed. At ang doktrina po yan ay doktrinang sentro ng Roman Catholic Church. Dahil sa kanila pong first tenet yan, makikita niyo po yan sa kanilang CCC. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between PAM and Baptist. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa ating audience. Unahin natin si Pastor Jeff. Pastor. Alright, so magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat sa magandang talakayan na amin pong nagawa ni Pastor Doman ngayon. Hindi kagaya nung unang sagupa namin. Medyo siguro ay ano pa lang nun, mainit-init. Pero ito ang nais natin mga kapatid sa lahat naman ng pagtatalakayan na ganito lamang ang gawin natin. Dahil alam ko po na kagaya na nabanggit niya sa conclusion niya kanina, isa lang naman ang layunin niya. Ganun din ang layunin po natin. Isa lang na ang tao ay maligtas. Dangan nga lamang may iba't iba tayong paniniwala. So kayo na po magbalanse kung alin ang talagang tamang paliwanag, tamang pagkakilala sa Diyos. So para sa akin po, ako po yung naniniwala na mahal tayong lahat ng Diyos. Ano po? Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. At gusto ko din batiin yung lahat po ng mga nanonood. Maging one God believer ka man, maging Trinitarian ka, o ano man ang paniniwala mo. Hindi pa po huli ang lahat, mag-aral lang po tayo para pare-pareho tayo na magkaisa sa pagkaalam talaga ng katotohanan. Dahil isa lang po ang layunin natin lahat, ang kaligtasan. Nais po natin lahat na mapunta sa langit at makamtan po yung pangako ng nag-iisang tunay na Diyos natin. No? So muli, Pastor Domar, maraming salamat sa iyo sa very informative na yung pagkakasalaysay. Napakaganda naman ang hanay mo at may mga natutunan din naman ako sa iyo, sa iyong mga hanay. Bagamat mayroon tayong pagkaiba pa rin sa mga interpretation, ganun pa man ay God bless sa iyo, sa iyong pamilya, sa lahat ng iyong pinangungunahan kapatid. No? Hopefully magkita tayo sa personal. Yan ang aking laging nais kapag mababait naman at magagandang kausap ang nakakadebate natin. Nais ko na makausap kayo sa personal sa ganitong paraan na mas mahaba-haba ang ating oras para mas detalyado po natin na matalakay. So siyempre Bro Rasha, ang nag-iisang pangbansang moderator ng bayan ng Pilipinas, no? Si Bro Rasha, maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng nanonood, sa taga Church of God, Revival of All Nations, sa lahat ng mga taga Samar, mga kapastoran dyan, both sa panig ni Pastor Domar at sa panig po namin, sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo.
Magandang gabi. Good night po and God bless. Dito din tayo, Pastor Domar. Yan, una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Diyos sa isang maganda, maayos at malinaw na talakayan. Pangalawa, salamat Brother Russia sa platform na iyo pong binigay para magkaroon ng dialogue yung iba't ibang mga sekta, grupo. At syempre, nais ko rin pasalamatan yung misis ko. Ever supportive yun. Okay? So, salamat. Tapos, syempre, misis ni Brother Jeff T, mga anak na daw eh. Okay, Brad, congrats ha. Then siyempre sa mga sa mga biyanan ko sa Batangas, nanonood din sila. Thank you so much for your support. Then siyempre sa mga taga-church namin sa Metro Harvest, sa Calbayog, salamat din sa inyong suporta. Tapos yung mga kaibigan kong pastor sa Calbayog at sa iba't ibang panig ng sa Luzon, yung iba pang mga pastoran kong mga friends, salamat po sa inyong suporta, mga prayers, salamat din po ng mga kapatid. At siyempre, nagpapasalamat tayo higit sa lahat ay sa Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng salita ng Diyos para malalim na talakayin, malalim na aralin, na bagaman may pagkakaiba ng paliwanagan, ay pumupunta pa rin tayo doon sa sinasabi ng 1 Peter, di ba? Chapter 3, 15 to 16, na kung may paliwanagan, dapat ay may respeto, may paggalang, sapagkat para yung mga taong minsan ay naninira sa atin, mapahiya sila. Pero higit sa lahat ay magpaliwanagan tayo ng may pag-ibig. Sabi pa nga nung isang nabasa ko ng umaga lang. Sabi niya, ang truth na walang pag-ibig ay brutality. Pero ang pag-ibig naman na walang truth, mga kapatid, ay hypocrisy. So kailangan magsama yung dalawa. Kung may katotohanan ka, dapat may pag-ibig din ng mga kapatid. So hopefully, hindi ito yung pangalawa sa debate natin, brother. At natutuwa ko na naging maayos yung debate natin kasi talagang I pray for this, na maging maayos yung paliwanagan para makinabang yung mga listeners natin. Makinabang yung mga taong nasa magkabilang panig ng mga kapatid. So thank you so much, Brother Russia. Maraming salamat sa iyo. Glory to God. Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at lagi naniniwala pa din sa atin. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawin, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandyan si Pastor Jeff T at Pastor Domar, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV. Paki-follow yung dalawang ito. Paki-follow na din ako. Maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV. And we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.